Alright, mga kakakabsat, ito. Puntahan natin sino ba? Si Sir Bad na lang. Na-miss natin si Sir Bad muna, si Sir Bad. Sir Bad muna. Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Okay, pasok Sir Bad. Ikaw muna. President Bongbong Marcos, and then about, or they are blogging about. Kumbaga, ano tong topic ni Sir Bad? BRC script ni Marcoleta Cayetano nagiba sa kontra-testimonya ni Bilyonaryo Representative Alvarez. Paano ba naman kasi? Di ba? Prinisinta nila yung mga 18 Marines. Dinawit si Alvarez, makakansa si Congressman Alvarez. Utragis, nabuisit si Congressman. Sumugod! Bakit nyo dinadamay ang pangalan ko? Ha? Sino sa kanila? Sino sa mga 18 Marines ang nag-deliver sa akin? Sige nga! Kaso wala na yung 18 Marines. Diyos ko Lord. O sige, pasok Sir Bad. Itong Sunday particularly to rest our operated heart. Pero marami na talaga mga issues na nakikita ko na that are not well presented by the media or by the bloggers. But I can't blame them kasi tulad nga parati natin sinasabi, they don't really know. Most of the person they are writing about, they are reporting about, or they are blogging about. Kumbaga, you have to know the people in the news to put the things in perspective para makita po yung big picture na tinatawag nila. Take the case nitong kontra-testimonya ni Palawan Congressman Pepito Alvarez. At I'm sure by now nakita nyo na yung kontra-testimonya ni Congressman Pepito Alvarez na sinubukan niya habulin yung subcommittee hearing ni Rodante Marcoleta at ni Alan Cayetano sa Senado, pero hindi na niya naabutan. Buti na lang napagbigyan siya kasi after all DDS naman siya eh. Former president siya ng PDP Laban. Yun lang nga, kaya isinama siya sa mga kongresista na tumanggap daw ng maleta dahil nilaglag niya. Malinis kasi ito kahit paano itong si Pepito Alvarez. Nilaglag niya mga Duterte. Nag-resign siya as president ng PDP Laban. Yan ang dahilan na isama siya sa lista ng mga tumanggap ng maleta. Pero kung ang mga vlogger lang, kung ang mga media persons lang ay gumawa ng deeper research, makikita natin na hindi kailangan tumanggap ng maleta itong si Pepito Alvarez dahil self-made billionaire ito. Ang declared net worth niya ay almost 5 billion. But I know the guy. Naging kliyente ko yan nung nagsisimula pa lang yan sa Kongreso bago pa siya naging governor ng Palawan. Mayaman na yan. Yan ang nagdala dito ng Kia, nagdala dito ng BMW, nagdala dito ng Mahindra cars ng India. Kumbaga, the guy, every car makikita nyo, kita siya roon. Every car you see in the street, kita siya roon. Kia. May interest rin siya sa Toyota. May mga models rin na Toyota na may dealership siya. Columbia Motors. Nagsimula siya in the 1960s, 70s sa timber. Hindi lang sa Pilipinas. Tumira siya 7 years sa Indonesia. Alam naman natin, halos sa buong mundo ang pinakamaraming timber na produce dito sa Asia ay Indonesia. Nakinabang siya sa lumber boom. Bago pa man ito magnanakaw ay naging bilyonaryo. Bilyonaryo na ang Pepito Alvarez. That's why hindi ako makatiis kundi to blog about this kasi hindi binibigyan perspektiba mabuti dito sa dati kong kliyente. Kasi puwera sa political clients, national and local, yung Dean and King's Communication Company ko, kung saan ako ay president and CEO, ay nagkaroon rin ng maraming malalaking real estate, mining, power,
water, banking, even airline companies as clients, even cigarette companies like Mighty Cigarette. Naging kliyente natin yan eh. Isa na ito, si Pepito Alvarez. Ha? And I know the guy. Hindi ito yung tipo na tatanggap ng maleta. Ito yung tipo magbibigay ng maleta sa yaman niya at sa galing niya sa negosyo. In fact, idol ko to eh. Partly napunta kami sa used car business kasi yan ang unang business niya. Used car business nationwide. Pepito Alvarez. In fact, ngayon, he was just elected President of the Automotive Industry of the Philippines. Siya nagdala dito. Hindi lang yung all Kia cars. Siya rin nagdala dito nagsimula siya sa Kia Pride. Ha? Na naging sikat dito noon. And then ngayon, syempre, tuloy-tuloy na yung Kia. Nagdala rin siya dito yung German BMW. Pinauso niya ang BMW sa Pilipinas. At yung kotse na hindi nga natin nabanggit, yung Peugeot ng Germany, ng France, siya rin nagdala dito. So kumbaga, sayang lang kasi hindi siya kilala gaano on his business side. Kilala lang siya ng media as governor of Palawan, and also as nasa sangkot rin siya sa illegal logging sa bansa. Pero ang yaman talaga niya sa logging nanggaling sa Indonesia. So I'm gonna play, in case hindi niyo pa napanood, yung kontra-testimonya niya at kung bakit yung kontra-testimonya niya ay giniba or dinurog. Kasi dito, isa na naman recipient, kagaya ni Laila de Lima, kagaya ni Tito Soto, ni Erwin Tulfo, at ni Father Clavi at ni Senator Trillanes, na mga credible na witnesses, sinasabi, kalokohan yan, puro kasinungalingan yan, yung sinasabi nyo ng mga maleta na yan. At very credible si Congressman Pepito Alvarez dyan, dahil dati siya DDS, dahil siya president ng PDP Laban. So ito, i-play na natin in case hindi nyo pa napanood. Sumugot siya sa Senado. Pero I'm sure napanood nyo na ito, pero panoorin nyo lang ulit. Kasi very credible. I know this guy. Kilala ko rin yung PR niya. Si Mr. Singh. Hindi ko lang sabihin yung complete name. Filipino-Indian. Si Mr. Singh. Kaibigan natin. Oy Singh you owe me pakape mo ako. I'm speaking in defense of the credibility of my former client and now your client. Yan PR ko. Hindi lang man ang boss niya ang mayaman eh. Yang kaibigan ko na Peter, si Pedro Singh. Si Pedro Singh, may isla na rin yan. Gano'n rin ang boss niya, marami ng isla sa Palawan. Yung kaibigan ko si Pedro Singh na PR ngayon ni Pepito Alvarez, may isla na rin dyan. May resort. So kung ang PR nakakabili na isla, magkikita mo gaano kayaman ang boss niya. Oy Pedro, i-treat mo ako dyan palibre mo ako dyan sa pan mo. Kung gumaling na ako, bakasyon ako dyan sa isla mo Ito. Pero I'm doing this because I know the guy. Hindi lang talaga na play up na itong tao hindi na kailangan ng pera. Itong tao nagbibigay ng pera. Nagbibigay ng maleta. Ay, dali. Ba't wala? Dali. Namimiss ko yung office ko tuloy. Sa akin yung malita So, kaya nandito na si Congressman naman Alvarez. Sandali. Kaya lang, siyempre. Ulitin natin. Sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pagkita pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ka agad ako dito. Alam ko nandito ko Kung wala ka dito, di ba pupunta dito Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako.
I vehemently deny that meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldico sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldico, makausap mo siya na wala. Kung tinanggap personally for me. Dahil modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng maliit-malitang pera. Ganun lang po. Maraming salamat. Ganyan yan. Kilala ko siya, humble yan. Tingnan nyo. Ayaw niya sabihin na hindi ko kailangan ng maleta. Mga hindi naman ako nag-aangat ng maleta, pero sa totoo lang, hindi maleta lang meron siya, isla. Mga isla. Hindi lang sa Kwan, ha? All over the country. Pag meron kayo Kia, isipin nyo, siya nagdala dito ng Kia. Kung meron kayo Mahindra, isipin nyo, siya nagdala ng Mahindra cars ng Indonesia. Kung meron kayo BMW, isipin nyo, siya nagdala. Imagine yun na lang, ang nagdala dito ng mga sasakyan na yan. Over the years, gaano na kayaman yan. Hindi lang mga sasakyan, pati mga helicopter at eroplano, meron rin siya airline, small lang man, island airline company. Ha? Pwede silang magtanong? Yes. Baka pwede kayong magtanong, okay lang, 5 minutes, parang I'm not taking much of your time. Salamat ako dahil nakaabot pa ako kasi maabutan ko sila eh. I just want to ask them, dati ba nila binigay? Dahil wala ako tinanggapin. Or, actually nakita ko text niyo po, tapos na rin talaga. Oh. At tinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Doc, for being here. Wala man pumalinis ang posisyon mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung congresswoman galing ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, pupunta kasama ako. Eh, nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko maalam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ko maaga pa, kinasila ko lahat ang aking mga meeting. So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan. Hindi, ito po bang, hindi sa walang katotohanan. Wala akong tinanggap na pera, wala silang dinala sa aking malita. Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witnesses? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Papunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwan. By the way, ha? See, to imagine how rich Pepito Alvarez is, si Ramon Ang bumili ng shares ng BMW. Kasi meron, yun lang, medyo kawawa lang ito si Pepito. Nalungkot talaga ito, yung meron siya anak na nag-take over na sa business niya, na ibangga yung BMW niya dyan somewhere sa, I think, Kamuning, flyover, patay. So ngayon, siguro medyo discouraged na, binenta na niya. Pero billions, ha? BMW distributorship, kay Ramon Ang, one of the richest Filipinos. So sila yan ang ka-level niya, mga ganyan kayaman. Malinis ito pero mas mayaman pa ito kay Romualdez na alam naman natin na nakaw galing ang pera. Ewasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-Philinvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, takbo agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasukin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Eh, tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinaladkad yung pangalan nyo as you were saying hindi ito totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Hindi ko pa ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang, andito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Durog. Pagkatapos, pinadala sa akin, My God, mga kakabsat, nilaglag si Mike Defensor. O, tinan nyo. Ulo. Ako yung unang, andito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Durog. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Oh. Eh, nung di ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito
O yung sinasabi na, ano, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret, ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret ito na lalaki. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Nako po, may bago to mga kabsat. O nga pala, no? Nako po, kinausap pala si Alvarez para sa impeachment ni BBM noon. Kaso ibang nangyari, ha? Isa pa. Hindi ko in-endorse, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O yung sinasabi na, ano, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret, ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret ito na lalaki. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption Agoy, and betrayal of public trust. nilaglag si Mike Your Defensor. principled stance, pinula pa ako. Your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin, pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldi ko dahil wala naman utang sa Saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay. Maraming salamat. Laglagan na. Pasensya na. Thank you very much. 22 up to 2025. Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung anong bahay, park house. I'm always seen in the park house. Wala akong saan pa yung park house na yan. Wala ko alam kung saan yung park house. I do not go to Saldico sa Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko sa Saldico, bakit? Wala mang masama eh. Vice chair ako sa appropriation. Ngayon, vice chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko lang sana, nabutan ko yung mga Marines para at least sa akin ba yun talaga binigay yung pera? We will make sure na in the next hearing, inform lahat. Hindi, But what I want Manawag mo na ako para I want to assure yung cabinet at saka, wala na. tao man judge, pero welcome kayo i-confront. Walang parliamentary courtesy. Pupunta ako rito dahil we just want to confront kung ano yung hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, dahil tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo ko na papiruan. Di ba? Nagbibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name, which is the process. Di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance. Okay? Thank you, Kong Alvarez. Durog si Alan. Umiiyak na si Alan eh. Umiiyak na eh. Namutla na si Alan eh. Yes, namutla si Alan. Durog si Marcoleta. natulala eh. Durog ang 18 Marines. Durog ang lawyer nila, si Atty. Baligod at durog si Mike Defensor. So ang kasalanan lang niya, puwera sa iniwan niya na si Duterte sa PDP, ay siya pala yun, isa sa mga kongresista na, naalala nyo, pumunta roon sa si Defensor, si Topacio, yung mga iba pang DDS lawyers, pati si Cathy Binag, lahat, nagdala pa sila ng maleta, ginawa pa nila parang big circus, yung submit nila ng mga dokumento sa Kongreso na impeachment laban kay President Bongbong Marcos. And then hindi sila inasikaso ng Secretary General's Office ng Kongreso dahil walang endorser, wala ni isang congressman. Sabi siguro ni Alvarez kung si Pulong Duterte takot mag-endorse ang peking impeachment charge o kaya si anak niya si Omar Duterte takot rin mag-endorse, ako pa kayo mag-endorse. So at saka hindi naman kailangan ng maleta itong si Juan. So dahil doon, maganda dito, meron siyang text ni Mike, galing kay Mike, na pinapa-endorse siya sa impeachment complaint ng mga DDS laban kay President Bongbong Marcos. So yan ha. So yan lang gusto ko ibahagi sa inyo about dito sa dati kong kliyente. That's why kilala ko to. Ha? Kumbaga, kung ikaw ba naman nagdala dito at may hawak pa sa prangkisa, distributorship ng BMW, Kia Cars, Peugeot ng France, Mahindra, at saka meron kang airline company, meron kang ang daming businesses ito eh. Ito ito
Puwera sa Laging, na sa Nationwide Princess Timber, Universal LRT Corporation Limited, Asian Car Makers, Columbia Auto Car Corporation, Kia Motors Philippines, Penta Pacific Realty Corporation, Penta Helicopter. Ang dami negosyo ito. So kumbaga hindi na talaga hindi na talaga kailangan magbaleta pa ito to earn a living, Kaya wala, semplang na naman ang mga DDS. Same O yun lang, I have to break my rest dahil sayang kasi kung Salamat, Sir Bad. Pahinga ka na, Sir Bad. Alam ko, kailangan mo pa mag-recover. O yan, mga kabsat. BRC script ni Marcoleta Cayetano nagiba dahil sa pagdating ni Representative Alvarez, mga kabsat. At hindi lang yun, may dagdag pa. Merong kumausap siya kay Alvarez na, di ba? Yung tungkol sa impeachment ni PBBM. Nako po! Nilaglag na si Mike Defensor. Diyos ko po, Rudy. O, siya. Next topic tayo. Again, sa mga di po nagalag dyan, 27 likers pa lang tayo. Baka naman. Mga kabsat, like po tayo. Wala pong bayad yan. Maraming salamat. Okay? Next topic tayo, mga kabsat. Here we go.